Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Nang marinig ang boses ng babae, nakapikit ang mga mata ni Gerald para mapahinga ang kanyang isip, ngunit bigla niya itong minulat nang marinig ang nagsasalita. Inalis niya ang tuwalya bago siya tumingala, lamang upang mapagtanto na ang babaeng ito ay hindi lamang ibang tao. Ito talaga si Jasmine. Upang maging matapat, si Gerald ay hindi nakipag-ugnay sa pamilyang Fenderson mula pa noong nagbihis siya bilang pipi na Sanderson at naisab ang buong pamilyang Fenderson pabalik sa Salford Province. Tinulungan niya si Xavier na tumira sa lalawigan ng Salford at binigyan pa niya ang industriya ng pamilya sa lalawigan ng Salford patungong Xavier. Mahigit isang taon na siyang hindi niya nakita si Jasmine. Hindi inaasahan, sino ang mag-aakala na tatakbo siya sa Jasmine dito ngayon at tila may ilang mga pagbabago. Kung hindi man, bakit magtatapos ang marangal na binibini ng pamilyang Fenderson sa estado na ito? Tumayo si Gerald. Jasmine, bakit ka nandito? Totoo sa iyo, Gerald? Hindi ko inaasahan na makilala ka dito. Ang mukha ni Jasmine ay namula ng pula at tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Habang nagsasalita siya, hindi mapigilan ni Jasmine ngunit tumakbo patungo kay Gerald habang inihagis niya ang kanyang sarili. Matagal na itong matagal, at walang balita tungkol kay Gerald sa buong oras na ito. Marami ring pagbabago. Ngayon na ang taong ito ay nakatayo sa harap niya, si Jasmine ay hindi makakatulong ngunit pakiramdam na parang mabigat na malaking bato na mayroon siya sa kanyang puso sa lahat ng ito, habang biglang naitaas sa sandaling ito. Ayos lang. Magiging maayos ang lahat. Naaliw siya ni Gerald. Hoy! Hoy! Ang dalawa sa iyo ay nasa kalagayan pa ring lumandi sa isa't isa. Aba, Jasmine. Ang binata ba ito ay isa sa iyong maliit na mahilig mula sa lalawigan ng Salford? Malamig na nagtanong si Layton. Siya ay may isang napakapangit na ekspresyon sa kanyang mukha sa oras na ito. Pagkatapos ng lahat, siya ay lubos na nagagalit at nagalit pagkatapos na sumigaw. Ngayon, ang babaeng interesado sa kanya ay talagang tumakbo sa bisig ng ibang lalaki. Naramdaman ni Layton na parang siya ay ginawang kukold sa publiko. Bilang isang tao, natural na hindi niya kayang tiisin ang ganitong uri ng kahihiyan at insulto. DM na ito. Hahayaan kitang masaksihan kung paano mamamatay ang iyong maliit na kasintahan ngayon, kung gayon. Ituro ni Layton ang kanyang mga ngipin. Maraming mga tao sa paligid nila ang nagmadali na bumalik ng ilang mga hakbang. Ito ay dahil alam ng lahat sa Montholm Island na si Mer talagang nangahas si John Wick na patayin ang mga tao. Natatakot ang lahat na makisali sila sa bagay na ito. Kaya, nais nilang manatili sa malayo hanggat maaari nilang mula sa sitwasyong ito. Layton, lahat ito ay kasalanan ko. Ang aking lolo at ang henyo na doktor ay nasa ilalim din ng iyong kontrol dahil sa akin. Maaari kang makitungo sa akin kung nais mo, ngunit huwag gumawa ng anumang bagay upang makapinsala sa aking kaibigan. Napagtanto ni Jasmine, at napagtanto niya kung gaano siya kamangmangan at walang ingat na siya ay tumakbo sa pagyakap ni Gerald dahil sa kaguluhan. Si Layton ay napakamakitid na pag-iisip, at marahil ay naimpluwensyahan niya si Gerald sa sitwasyong ito sa pamagitan ng pagkilos ng ganoon. Kaya, nagmadali siyang pinakawalan si Gerald habang sinubukan niyang ipaliwanag ang sarili kay Layton. Gerald, dapat mong iwanan ang lugar na ito sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Jasmine habang ibinaba niya ang kanyang ulo. Maayos lang. Huwag kang mag-alala. Hindi siya makakagawa ng anumang bagay upang makapinsala sa iyo hanggat nasa paligid ako. Sinabi ni Gerald at umiling-iling siya at ngumiti ng malambing habang tinitingnan niya si Jasmine. Gerald, alam kong napakalakas mo. Alam ko na ikaw ang batang master ng pamilyang Crawford, ngunit lahat ng tao sa Montholm Island, lalo na ang pamilyang John Wick, ay hindi natatakot sa anumang malakas o maimpluwensyang pamilya. Sa kabaligtaran, maraming mga bagay na hindi mo may isip na umiral sa mundong ito. Papatayin ka talaga ni Layton. Dapat kang magmadali at umalis. Sabik na sinabi ni Jasmine. Gusto mong umalis? Natatakot ako na hindi ito magiging madali. Wala akong pakialam kung ikaw ang batang master ng pamilya Crawford o pamilya Xiquez. Dahil narito ka sa Montholm Island, kailangan mong ibaba ang iyong ulo sa harap ng pamilyang John Wick. Mga kalalakihan, hawakan mo siya ngayon. Sinabi ni Layton habang kumaway siya. Naisip na niya ito. Nais niyang maglaro at turuan muna ang maliit na kasintahan ni Jasmine bago niya ito pinatay.
Halos 7 hanggang 8 bodyguards ang tumakbo ng diretso patungo kay Gerald sa oras na ito. Manatili ka sa likuran ko. Hinawakan ni Gerald si Jasmine habang hinila niya ito sa likuran niya. Panoorin. Sa oras na ito, naabot na ng mga lalaking iyon ang kanilang mga kamao patungo sa mukha ni Gerald. Nag-alala si Jasmine. Hindi inaasahan, lumingon si Gerald at ngumiti kay Jasmine habang mahinahon niyang sinabi, "Huwag matakot. Hindi nila ako makakatouch." Boom! Habang nagsasalita siya, may sumuntok na kay Gerald sa dibdib. May isang ingay ang umalingaw-ngaw. Pagkatapos nito, mayroon silang narinig na isang malutong na tunog. Ouch! Pagkatapos nito, ang tao na humakbang at nanguna para suntukin si Gerald ay mahigpit na nakasara ang kanyang kamao, at ang kanyang mukha ay naging maputla habang siya ay sumigaw sa sakit. Ito ay dahil naramdaman na parang ang kanyang suntok ngayon ay hindi pa tumama sa katawan ng isang tao, ngunit naramdaman niya na sinuntok niya ang isang napakahirap at marilag na iceberg. Ang kanyang buto ng braso ay nabuwal na, at ang kanyang mga buto ng kamay ay nabuwal na. Tulad ng mga nerbiyos na mga daliri ay nakalink sa puso ng isang tao, paano matiis ng isang ordinaryong tao ang ganitong uri ng matinding sakit? Si Gerald ay maaaring umiling-iling lamang habang tinitingnan niya ang lalaki. Pagkatapos nito, sinipa niya ang lalaking iyon, at ang takip ng tuhod ng lalaki ay nakayuko sa ibang at awkward na anggulo bago siya lumipad ng direkta. Ang iba pang mga kalalakihan ay nagulat ng ilang sandali bago sila muling sumugod sa Gerald. Ganoon din ang ginawa ni Gerald, at ilang beses na lamang niyang hinaplos ang kanyang mga paa bago ang ilang mga kalalakihan sa harap niya ay lahat ay nakahawak sa kanilang mga kneecaps habang sila ay sumigaw sa sakit matapos na bumagsak sa lupa. Biglang umuurong ang mga mag-aaral ni Layton habang nasaksihan niya ang eksena sa harap niya. Ang lahat ng kanyang mga subordinates ay mga masters na maingat niyang napili, ngunit hindi sila kalaban ng taong ito. Madali na natalo ni Gerald ang lahat sa loob ng 10 segundo. Sa oras na ito, lumakad si Gerald patungo sa Layton. Nagsisigawan ka sa lahat ng oras na nais mo ang isang tao na i-massage ang iyong mga kalamnan para sa iyo, tama? Sumumpa si Gerald. Ikaw, ano ang gagawin mo sa akin? Ito ay, Tumalikod si Layton habang sinubukan niyang babalaan si Gerald ng sabay. Gayunpaman, bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, hinawakan na siya ni Gerald ng kwelyo gamit ang isang kamay bago itapon siya sa hangin. Mag-click! Mag-click! Hinawakan ni Gerald ang mga braso ni Layton habang siya ay iniikot sa hangin. Di nagtagal, kumalas ang braso ni Layton at hindi niya maiwasang mapasigaw sa sakit. Pagkatapos nito, itinapon siya muli ni Gerald, at bumagsak ang katawan ni Layton at dumiretso sa lamparan na nasa tabi. Hindi niya mailipat ang buong katawan niya, at maaari lamang siyang sumigaw sa sakit. Lahat ay nabigla at natakot, at ang kanilang mga bibig ay nakabitin ng malawak kahit na hindi sila nangahas na sabihin kahit ano. Ito ay si Mayonwick, ngunit ang kanyang kalaban ay tila mas malupit at mas malakas kumpara sa kanya. Talagang nasira niya si mga braso ni Yonwick. Laking gulat din ni Jasmine, at maaari lamang niyang takpan ang kanyang bibig sa pagkabigla. 1.5 taon na ang nakalilipas, si Gerald ay isang payat at mahina na binata na may ilang mga kasanayan at kakayahan. Gayunpaman, tila ang kanyang mga kasanayan at kakayahan ay umabot sa isang kakilakilabot na punto. Sa sandaling ito, ang mga hilera ng mga bodyguard na nakabihis ng itim ay tumatakbo patungo sa kanilang direksyon. Nang makita ng iba pang mga panauhin ang kahangahangang paraan ng mga bodyguard na nakasuot ng itim, lalo silang natakot, at nagmadali silang gumawa ng paraan upang maiwasan ang mga ito. Gayunpaman, ang pangkat ng mga bodyguard na ito ay hindi rin nag-abala upang tumingin sa mga kalalakihan na umaunggol habang nakahiga sila sa lupa. Sa halip, dumiretso sila patungo kay Gerald. Ginoo Crawford, nakipag-ugnay na kami sa taong iyon. Inihahanda na niya ang mga materyales ngayon, at siya ay darating upang salubungin ka mamaya ngayong gabi. Sinabi ng isa sa mga bodyguard. Sige. Tumango si Gerald. Pagkatapos nito, tiningnan ni Gerald si Jasmine, na medyo nagulat pa, bago siya tinanong, Jasmine, narinig ko na pinag-uusapan mo ang isang bagay na may kaugnayan kay Lord Fenderson pati na rin ang aking alagad, si Joshua. Ano ang nangyari ng eksakto? Tumungo si Gerald sa Auros Hill ng direkta upang husayin ang puntos kasama ang pamilya Moldel kaagad pagkatapos niyang mailigtas ang pamilyang Fenderson.
Sa oras na iyon, tinuruan niya si Joshua ng ilang mga kasanayang medikal at sinabi sa kanya na tulungan ang pamilyang Fenderson hanggat maaari. Yamang wala na silang mas malakas na kaaway na laban sa kanila, kahit na ang pamilya Fenderson ay hindi mabawi ang kanilang buong lakas, dapat silang mabuhay ng maayos at maimpluwensyang buhay. Ngunit ngayon, ang pamilyang Fenderson ay talagang natapos sa estado na ito. Ako. Hindi na ito mapigilan ni Jasmine at tumulo ang luha niya. Nang makita ni Gerald na hindi siya makapagsalita, ibinalik niya ito sa kanyang silid. Sa labas, ang ilan sa mga kaibigan ni Layton ay nakatayo sa ilalim ng lampara habang nakatitig sila sa Layton na nakabitin ng higit sa 100 metro sa itaas nila. Sa sandaling ito, ang kanyang mukha ay naging paler at paler sa sandaling ito, at ang dugo ay patuloy na dumadaloy sa kanyang bibig. Bukod dito, parang mawawalan siya ng malay at mamamatay sa anumang oras. Lahat ng mga kaibigan ni Layton ay natakot sa kamatayan, at nagmamadali nilang kinuha ang kanilang mga cellphone upang gumawa ng mga tawag sa telepono. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.